Sa kanyang pahayag, isinalaysay ni RR Pugoy kung paano niya binira ang isang winning basket sa huling laban habang paniwala naman ng mga netizen na bigay ng Meralco ang laban sa TNT. Ibinahagi naman ni Coach Tim Cone ng pressure na binibigay ng Rain or Shine dahilan para mahirapan umano sila sa Game 3 at sa kabila ng panawagang dagdagan ng naturalized players ng Gilas, ibinahagi ni Coach Tim na may mga NBA players na tumatawag sa kanya para maging bahagi ng hanay ng pambansang koponan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Ayon sa mapanuring mata ng netizen, scripted or posibleng bigay ang laban ng Meralco at TNT Tropang 5G. Ayon kasi sa kanila, magkapatid ang dalawa kaya isusuko umano ng Meralco ang nasabing laban. Laban na tila nakatanim sa isipan ni RR Pugoy, bunga ng mapaminsalang birada niya sa 3 bago matapos ang Game 3. Tanong, ano nga ba nangyari nung gabing yon? Ayon kay RR Pugoy. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Ngayong game, nag-struggle talaga ako. Talagang pangit yung shooting ko. Sabi ko parang walang lakas yung mga tira ko dito. Puro bitin. Pero grasya lang talaga ng Panginoon kaya na-shoot ko yon. Sa play na yon, sabi ko kapag nakuha ko yung bola, ititira ko talaga. Ganun ako kakumpiyansa. Talagang ititira ko. Ida-drive ko sana. Patras ng patras si Clip kaya tinira ko na talaga. Maganda yung honesty ni RR Pugoy kasi nga minado siyang hirap talaga siya buong laro ng Game 3. Hindi niya tinago na pangit ang shooting niya at kulang ang lakas ng tira niya. Pero doon mo rin makikita yung mentality ng isang tunay na scorer, di ba? Kahit malamig buong gabi, hindi nawawala ang kumpiyansa niya sa sarili. At yun ang delikado kay Pugoy Kahit 3 out of 12 lang siya sa field at hirap pa sa 3 buong semis, tuloy pa rin ang tira kapag dumating yung pinakamahalagang possession. At kitang-kita sa huling play kung gaano kalaki yung tiwala niya sa sarili. Nung umatras si Cliff Hodge, hindi na nagdalawang isip si RR. Ang maganda pa sa sinabi niya mga playoffs, balak pang araw niya mag-drive pero dahil binigyan siya ng konting space, tinaasan niya kagad ng 3. At yun yung klase ng shot na hindi basta-basta tinitira ng player kung walang tapang at kumpiyansa doon. Kaya nga kahit buong laro, isang tira lang binura lahat ng struggles niya. Dagdag mo pa na all-Filipino lineup pa yung TNT Tropang 5G matapos mawala si Bolbol Kaya mas lalong naging emotional at mabigat yung panalo nila noon. Tungkol naman sa ilan nating mga kababayan na nagsasabi na bigay yung laro dahil pareho raw na MVP group, yung TNT at Meralco Bolts, para naman sa akin mahirap paniwalaan yun. Sobrang dikitan din naman ng depensa doon, pisikalan at halos dibdiban sa effort hanggang sa huling segundo. Kung scripted or bigayan yan, hindi aabot sa ganong klaseng defensive battle at pressure shots. Kita rin naman nagigil manalo yung parehong teams. Ang totoo niyan, minsan kapag sobrang dikit lang ng laro at may dramatic ending, natural, may lalabas na conspiracy theories. Pero credit pa rin dapat sa TNT dahil hindi madaling manalo gamit ang all-Filipino lineup laban sa import-loaded na Meralco. Sa kabila naman ng panalo sa Game 3 versus Rain or Shine, hindi pa rin nagpapakakampante si Coach Tim Cone. Patunay umano ang nasabing laman kung saan hirap sila dito. Kinailangan pa umano nilang pwersahin ang mga sarili nila para makuha ang panalo laban sa grupo ni Coach Yeng. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Grabe yung pressure na binibigay nila sa amin. Hindi nila kami binibigyan ng oras para may pasok yung bola at ma-set up ng maayos yung opensa namin. Kaya kailangan naming pwersahin ng sarili namin na hanapin yung tamang timing at gumawa ng tamang desisyon. Sina Scottie Thompson at RJ Abarientos, magagaling silang gumawa ng desisyon dyan. Kahit sobrang pressure na yung depensa, nakakahanap pa rin sila ng paraan para maayos at ma-organize yung opensa namin. Okay yun naging pag-amin ni Coach Tim dahil ibig sabihin talagang ramdam ng Barangay Ginebra kung gaano kahirap kalabanin ang pressure defense ng Rain or Shine. Hindi biro yung halos buong court kang pinipressure at binabawasan yung oras mo para makapag-set ng opensa, di ba? Kaya malaking bagay talaga na may guard silang tulad ni Scottie at RJ Abarientos na kalmado kahit under pressure. Kitang-kita rin sa Game 3 na kahit hirap sila sa simula mga playoffs, nagawan pa rin nila ng paraan ma-organize yung opensa hanggang makuha nila ang momentum sa second half. Pero para sa akin, warning din yung sinabi ni Coach Tim. Ibig sabihin, hindi pa rin totally komportable ang Ginebra sa pace at pressure ng Rain or Shine. Okay, lamang sila, 2-1 sa serye, di ba? Pero, ramdam mong bawat possession, pagod na pagod ang Ginebra dahil sa non-stop pressure at bilis ng laro. Kaya malaking adjustment talaga yung ginawa niyang mas palalimin ang rotation sa Game 3 kumpara sa mga nauna nilang bakbakan. Alam niya kasi na kapag sobrang nabugbog ulit sila Brownlee, Scottie at RJ, pwedeng bumaliktad yung serye. So hopefully para sa fans ng Barangay Ginebra, maisip ulit ni Coach Tim na ayusin ang rotation ng players
mula dito sa bets kasi sa tingin natin sobrang crucial ng Game 4 mga playoffs. Kapag nanalo ang Ginebra, malaking posibilidad na makontrol na nila yung serye dahil magiging 3-1 na. At sobrang hirap ng habulin yon laban sa veteran team ni Coach Team. Pero kung makakabawi ang rain or shine, babalik agad ang pressure sa Ginebra at magiging best of 3 na lang yung serye. Ang susi talaga para sa rain or shine is maibalik yung tempo at pressure defense nila buong 48 minutes, habang para sa Barangay Ginebra, kailangan nilang kontrolin ang turnovers at pace ng laro. Kapag naging half-court game na yan mga playoffs, mas pabor na yan sa Barangay Ginebra. Pero kapag naging takbuhan ng transition basketball ulit, dun muling magiging delikado yung rain or shine. Sa gitna naman ng usapin tungkol sa Gilas Pilipinas, partikular sa naturalized players nito, inamin ni Coach Team na marami umanong players mula sa US ang nakikipag-usap sa kanya. Pagbubulgar niya, ilang NBA players umano nagpahayag na ng interes para samahan ng grupo ng Gilas sakaling maaprubahan bilang naturalized. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Team sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Marami talagang players sa Amerika. May ilan pa nga akong kaibigan na NBA players na gusto ring ma-naturalize. Kaya marami akong natatanggap na tawag tungkol dyan. Pero kailangan naming himayin at pag-aralang mabuti ang lahat. Hindi pwedeng basta-basta lang magdesisyon agad. Mahabang proseso yan, kaya titingnan natin kung ano yung mangyayari. Sa tingin ko tama lang yung point ni Coach Tim Condon dahil parang andali na lang kasi para sa ibang fans sabihin na ina-naturalize si ganito o kunin si ganon para sa Gilas Pilipinas. Pero sa totoong buhay mga playoffs, hindi naman basta pick-up game yan na pipili ka lang ng import tapos automatic pwede na maglaro para sa bansa, di ba? May proseso sa gobyerno, may approval sa Congress, may FIBA rules at higit sa lahat kailangan isipin kung talagang fit ba yung player sa long-term program ng Gilas Pilipinas. At naiintindihan ko rin kung bakit maraming gustong ma-naturalize ngayon. Kapag nakita mo kasi kung gaano ka-passionate ang basketball culture sa Pilipinas, talagang may engganyo yung mga imports at NBA caliber players. Kaya hindi nakakagulat na pati ilang NBA players ayon kay Coach Tim tumatawag sa kanya para magtanong tungkol sa naturalization. Pero maganda yung sinabi niya na hindi pwedeng snap decision lang yan. Kasi kapag mali yung napili mo, mahirap na ulit baguhin. Hindi lang talent ang tinitingnan dito mga playoffs. Dapat swak sa sistema, may commitment sa bansa at handa magsakripisyo para sa programa. Magandang halimbawa ngayon si Benny Boatwright dahil dumadaan talaga siya sa tamang proseso bago maging eligible. At habang may mga fans na gusto kaagad kunin, sila Robert Upshaw, Jalen Johnson o KD Lalane, kailangan pa rin maging maingat ang SBP dyan. Hindi pwedeng paramihan lang ng imports yan. Ang importante pa rin is makabuo ng team na may chemistry, malinaw na identity at may tunay na malasakit sa bandera ng Pilipinas. At siguro tingin din natin parang hindi na maganda yung maraming American players sa hanay, di ba? Lalo na dito sa SEA Games, parang Cambodia na sila niyan kapag nangyari yon. Hindi na magandang tignan, parang wala nang papel ang Pilipinas at mga Pilipino. Swak na yung isa lang talaga yung naturalize, okay na ako dun. So guys, maraming salamat.